Dito'y nalalaman namin na kami nananatili sa Kanya at Siya'y sa amin, sapagkat binigyan niya kami ng Kanyang Espiritu. At nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang sinumang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at Siya'y sa Diyos. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo'y makaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya ay gayon din naman tayo sa sanlibutan ito. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kung sinasabi ng sinuman, inibig ko ang Diyos at napopo sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. At ang utos na ito na mula sa kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Sa oras na ito, isipin po natin ang salita tungkol sa mga tunay na pag-ibig ng Diyos na nananatili sa atin. Itong layunin ng ating Kristiyanong buhay na paano tayo nananatili sa Diyos, patuloy. Ang Diyos pa rin nananatili sa atin. Dito, si Apostol Juan nagsabi sa atin ang sikreto na kung paano mangyayari ito. Dito, 12, walang nakakita kailanman sa Diyos. Hindi kaya natin makita ang Diyos na sa ating mata. Pero, Apostol Juan, nagpapahayag tungkol sa ito, binigyan niya kami ng kanyang Espiritu. Kung gayon, sa atin may Espiritu ng Diyos. At siya ay sa amin. Siya ay sa atin. Ibig sabihin, sa loob natin may Diyos. Kaya na hindi natin nakikita ang Diyos sa ating mata, pero pwede natin malaman na dito may Diyos. Ibig sabihin, pwede natin makilala ang kalooban ng Diyos, ang pag-iisip ng Diyos. Kaya, ang lahat ng mga naligtas na brothers sisters nakakaroon ng Diyos sa kanilang puso. Kaya, kung tayo ay sumusunod sa Diyos na nananatili sa atin, kung gayon, tayo magiging mas tapat at makaabot sa tunay na kalooban ng Diyos. Saan galing ang ganitong pag-ibig? Sabi dito, nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, dumating ang ganitong pag-ibig sa atin. Kaya ang sinumang nananampalataya kay Jesus sa kanilang tapan na puso ay makakaroon ng Diyos sa kanilang puso. Kaya, para maging mabuting Kristiyano, tayo dapat mag-isip kung paano makilala natin ang Diyos na nananatili sa atin. At ang lahat ng mga naligtas na kaluluwa nakakaroon ng Espiritu Santo, kaya silang lahat sumusunod sa Espiritu Santo at lahat ng mga brother sister ay pwede makaisa. Sa mundong ito,
bawat sa atin ay iba. Maraming mga pamilya, pero sa loob ng Diyos, tayong lahat ay isa lang. Kaya, isang iglesia, isang katawan, isang Diyos, isang pananampalataya, isang pag-asa, maraming ganitong mga salita. Kaya ito'y ating mission kung paano tayo makakaisa. Apostol Juan nagsasabi, kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. Okay, sa mga brothers sisters ng Manila Central Church, kayo po ba nag-iibigan sa isa't isa? Talaga po? Bakit? Bakit po? May pag-ibig. Yes, tama. Sana ako umibig sa mga brother sister. Pero po ba ebidensya? Araw-araw, kayo po ba nagbibigay ng iyong pag-ibig sa ibang mga brother sisters? Sa tingin ko, sa loob ng church, lahat ng mga brother sister, banal, dapat, mabuting anak ng Diyos. Kung gayon, pag-uwi sa iyong bahay, anong mangyayari sa iyong bahay? Same situation sa church? Sa ating Kalawan Church, hindi daw. Nangyayari ang digmaan sa kanilang bahay, sa anak, mga ibang mga pamilya, kaya na naligtas, pero maraming mga problema. Pagi po, madali ang mga salita lang na tayo mag-ibigan sa isa't isa. Madali po. Pero, kung tayo totoong mag-try na mag-ibigan sa isa't isa, napakahirap ito. Minsan, madali po. Pero, patuloy, napakahirap. Napakahirap. Kaya, sa loob ng mahabang panahon, inisip ko na, bakit mahirap mag-ibigan tayo sa isa't isa? Sa school, sa mundo, lahat ng tao nagsasabi, love one another. Magmahalan sa isa't isa. Pero, sino nagmamahalan sa isa't isa? Sino? Sa mundo, wala po. Hanggang ngayon, hindi pa natakpuan ko mga tunay na pag-ibig. Pero sa iglesia, minsan-minsan nakikita ko. Bakit? Sa mga malaking events, pangyayari sa kaya ng Summer Retreat o New Year Retreat, ngayon, maraming mga brothers sisters, sila ay naghahanda ng may tapat na puso. Kaya na marami kulang sila, pero sa loob ng iglesia, sila ay nagsasakripisyo ng may mabuting puso. Paano, nalalaman ko ganitong mga tunay na pag-ibig? Sa mundo, isipin natin, sa mundo, maraming tao nagtatrabaho. Bakit sila nagtatrabaho? Para sa pera, sweldo. Kung walang sweldo, sino magtatrabaho sa mundo? Kayo? Mga banal brothers sisters sa Manila Central Church? Kayo'y banal. Kaya pwede ba ninyong gawin mga trabaho kahit na walang sweldo sa mundo? Sino? Sino kaya? Nagtrabaho ng napakapagod. Pero walang sweldo kung gayon. Napakagalit. Tama po ba?
Pero, same situation nangyayari sa ating iglesia. Okay, isipin natin sa summer retreat. Maraming mga brother sister nakahanda para sa summer retreat. Po ba? Kung kayo nagtrabaho sa church. Kayo po ba tumanggap ng sweldo? Sino tumanggap ng sweldo, pera sa church? Wala po. Kung gayon, dahil sa walang sweldo, pagkatapos na itong sakripisyo, magalit po ba kayo? Pagkatapos ng sakripisyo? Magalit o masaya? O isipin natin, walang sweldo, kayo nagtrabaho, pero bakit masaya? Walang pera, pero bakit masaya? Sa mundo, walang pera, magalit. Pero bakit sa ating iglesia lamang, walang sweldo, napakahirap, pero bakit masaya? Bakit? Saan galing ang ganitong kasiyahan? Saan galing ang ganitong kaluguran? Yon ay Diyos. Ang Diyos ay nananatili sa atin. Bakit po? Dahil tayo nag-ibigan sa isa't isa para sa summer retreat, para sa New Year retreat, para sa mga church, para sa mga kalwalatian ng Diyos. Kung gayon, Diyos ay nananatili sa atin. Kaya dahil sa kanitong pag-ibig, ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin, kaya pagkatapos ng ganitong matinding trabaho, sakripisyo, mapupuno ang ating puso ng kanyang pag-ibig. Sa mundo, walang ganitong mga biyaya. Only sa tunay na iglesia lamang. Kaya nakikita ko maraming beses ang Diyos na pumikilo sa ating iglesia. Oo, ito, mga kakaiba. Sa mundo, wala po. Only sa tunay na iglesia lamang, meron ang ganitong sitwasyon. Kaya, nakikita ko, ang Diyos araw-araw. Hindi sa itong physical mata, kundi sa pamamagitan ng ating puso. Sa Kalawan Church, Manila Central Church, sa ibang ating mga churches, maraming mga banal kapatid na nag-iibigan sa isa't isa. Ang kanilang mukha palagi tuwang-tuwa at masaya. Ang kanilang puso nagdaramdam ng kaligayahan. Ang kanilang pamumuhay sa mundo napakahirap po. Pero ang kanilang puso palagi masaya. Saan galing ang ganitong kasiyahan? Tama, ayon sa Biblia, ito'y galing sa Diyos dahil Diyos ay nananatili sa atin. Tingnan natin ang Biblia, Matthew chapter 5. Matthew chapter 5, verse 8. Matthew chapter 5, verse 8. Okay, sabay-sabay po. Basahin natin. 3, 2, 1. Mapapalat ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Dito, sinabi ni Jesus, makikita nila ang Diyos. Hindi natin makikita ang Diyos sa ating mata. Pero sinabi ni Jesus, makikita nila ang Diyos. Ano ibig sabihin nito? Ang mga may malinis na puso. Tayo, isinilang sa kasalanan, kaya ang mga di naligtas na tao, imposible na makita ang Diyos. Imposible. Bakit po? Hindi malinis na puso sila. Pero, tayo, naligtas na brother, sister.
naging malinis sa puso. Yun natin ng Biblia. Unang Pedro, chapter 1, verse 22. Unang Pedro, chapter 1, verse 22. Dito man, basahin natin ng sabay. 3, 2, 1. Ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alap mula sa dalisay na puso. O, paano naging malinis ang ating kaluluwa? Sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan. Ito'y banal na salita. Una ang ating pagsunod, ito'y pananampalataya kay Hesus Kristo na namatay sa krus. Si Hesus Kristo, siya'y nagbayad sa krus sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo para sa ating lahat ng kasalanan. Kapag tayo'y nakinig at nanampalataya sa ganitong ebanghelyo, lahat ng ating kaluluwa ay naging malinis. Ito ay unang pagsunod sa katotohanan. Kaya lahat ng mga naligtas na kaluluwa nakakaroon ng malinis na puso. Ibig sabihin, pwede natin gawin ang kalinisan. Kaya na tayo isinilang sa kasalanan, pero pwede natin gawin ang bagay na malinis. Pwede nating ibigay sa ibang mga brother sister ang totoong ating puso, ating pag-ibig. Kahit na walang sweldo, kahit na walang regalo, pwede tayong makapagbigay ng ating tunay na pag-ibig sa iba. Ito'y tunay na Kristiyano. Kaya po ba naligtas? Kung gayon, pwede ninyong gawin ito. Okay, try ninyo. Dati, imposible ito. Pero ngayon, posible. Bakit po? Sa atin, may Diyos. Yes, yun ay tunay na Christian life. Pero, isipin natin, madali po ba na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa? Dito may Diyos, pero mahirap pa. Palagi, maraming mga tao na may misunderstanding na, ako may pag-ibig. Kaya, minsan-minsan, siya ay nagmamahal na sa isa't isa. Pero, kung siya ay naging ganap, kung gayon, saan man, kailan man, pwede niyang gawin ito. Sa church, siya ay mabuting brother, magandang sister. Pero sa bahay, o sa iyong trabaho, o sa school, o sa palengke, sa kalsada, at tuloy kayo po ba nagbibigay na yung pag-ibig sa iba? Yun ay napakahirap po. Sa iglesia, lahat ng mga brother sister, nag-iisip, paano tayo makakaisa? Kaya madaling magmahalan sa isa't isa. Pero sa bahay, sa mundo, doon, maraming mga kaaway, maraming mga salungat, maraming mga hadlang. Kaya napakahirap. Kung tayo naging ganap, church, bahay, sa palengke, sa lahat ng lugar, same. Same situation. Tama po ba? Sa pastor, sa evangelist, sa mga ilang brother sister, mabait siya. Pero sa mga di naligtas na kaluluwa, medyo makulit, mabangis. Kung gayon, siya may discrimination. Dapat natin malaman ito. Naligtas na brother sister dito sa labas, di naligtas na kaluluwa. Anong kaibahan?
Sila pa rin, mga anak ng Diyos. Anong problema? Hindi ba umuwi sila? Yun lamang. Pare-parehong kaluluwa. Kaya ito yung ating mission. Tayo dapat magpahayag sa kanila ng katotohanan. Anong ginawa ni Jesus sa inyo? Jesus siya'y namatay para sa iyo. Kaya nabuksan na ang pintuan. Kaya pwede kang umuwi. Bumalik ka sa Diyos. Nawala na ang lahat ng problema tungkol sa iyong kasalanan. Libre. Dali-dali. O, kung siya ay umuwi, bumalik sa Diyos, o siya ay magiging ating pare-parehong brothers, sisters. Sinabi ni Jesus na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili. Ito, iniisip ko na itong salita na, may dalawang uring kapwa. Dalawang uring kapwa. Isa, naligtas na kapwa. Isa pa, di naligtas na kapwa. Anong sabihin? Lahat ng tao ay kapwa ko. Pero, ngayon, sama-sama, naligtas na kapwa. Kaya, paano upang ibigin ang mga naligtas na kapwa? Ito ay tinatawag na, sa ibang salita, na fellowship. Kaya sa loob ng iglesia, tayo nagfe-fellowship upang tuparin ang itong ikalawang pinakamahalagang kautusan ng Diyos na ibigin mo ang iyong kapwa kaya ng inyong sarili. Kaya kapag tayo nagtitipon-tipon sa iglesia, nagfe-fellowship sa bahay-bahay, tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Kapag kayo ay nagfe-fellowship ng may tapan na puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pwede kayong makapaglamdam na ngayon kasama natin ang Diyos. Kung gayon, mapupuno ang iyong puso ng maraming biyaya ng Diyos. Kapag katapos ng fellowship, napakasaya. Po ba? Pero, ibigin mo ang iyong di naligtas na kapwa. Anong yon? Paano pwede natin ibigin ang mga di naligtas na kapwa? Yon ay evangelism. Sila ay ngayon tumutungo sa impyerno, walang hanggang kamatayan. Paano pwede nating tulungan sila? Paano? Ito evangelism kapag tayo ay nagpapahayag sa kanila ng ebanghelyo na ginawa ni Jesus. At kung sila ay makikinig, ang manampalataya, maliligtas sila. Kung magiging sila ay di naligtas na kapwa at magiging naligtas na kapwa, ating brother or sisters, nasasama, mabubuhay sa langit, magpakailanman. Ito ay pinakamahalagang mission na dapat natin gawin sa habang buhay. Lanang ito, ito ay pundasyon ng iyong pagsunod sa katotohanan. Sa lahat ng mga brother sister, may dalawang puso. Isa, pag-ibig ni Jesus, pag-ibig ng Diyos. Isa pa, anong yun? Ating original masamang diwa. Palagi, may banal pag-ibig ng Diyos, pero isa pa, masamang diwa. Aking sariling masamang diwa. Kapag tayo ay sumusunod sa pag-ibig ni Jesus, palagi masaya tayo. Maligaya. Pero, sinusunod natin ang ating masamang diwa, kung gaya anong mangyayari, palagi may problema. Mga hustong gulang na Kristiyano, ito, malaki. Ito, aking sariling masamang diwa, maliit. Kung gayon, halos siya ay palagi siya ay
mga masaya sa araw-araw. Mga bagong naligtas na brothers sisters, ito maliit. Ito malaki. Aking sariling masamang diwa. Kaya minsan-minsan sila ay gumagawa ng makasarili. Kung malaki ang pag-ibig ni Jesus sa puso natin, kung gayon tayo nagbibigay ng ating pag-ibig sa Kanya. Ito ay makakapwa. Dati makasarili, pero ngayon makaiba. Okay? Naintindihan po ninyo? Ito ay paglago ng ating pananampalataya. Paano magiging mangyari ganito? Paano lumalago ang ating pananampalataya? Palagi sinabi ni Jesus na ito. Tingnan natin ang Biblia, Juan chapter 14. Juan chapter 14. Verse 15. Juan chapter 14 verse 15. Huwag ninyong kalimutan ang salita nito. Okay, basahin po natin sabay. 3, 2, 1. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ating pag-ibig dapat may relasyon sa salita ng Diyos. Kung walang salita, imposible na ibigin si Jesu Cristo. Masama nila Central Church, kayo po ba nakakaroon ng yung sariling Bible, Biblia? Kung walang Biblia, bilhin ninyo ang Bible. Kung walang Bible, kung gayon, na medyo mahirap na mahalin si Jesu Cristo. Bakit po? Bakit? Sa mundo, nasaan ang pag-ibig ni Jesus? Only sa Biblia lamang ipinahayak ang pag-ibig ni Jesus. Biblia lamang. Gusto po ba ninyong makita ang Diyos, si Jesus Cristo? Basahin ninyo ang Biblia. Sa Biblia, ang Diyos nagpahayag ng kanyang puso. Pero walang Biblia. Paano pwede natin makilala ang pag-ibig ni Jesus? Ilang mga brothers and sisters, cellphone. Sa cellphone, may Bible app. Okay, try ninyo. Basahin ninyo ang Bible sa yung cellphone. Ilang persyento na iwan sa utak o puso? Siguro, 0%. 0. Sa Biblia, mga underline, mga stomach, mga makulay na mga kanito. Ito'y dugo ni Jesus, mapulang mga pencil. Ito'y kasalanan kung mga dark brown, mga kanito. Ito'y biyaya kung mga orange o yellow, mga ganito. Kung gayon, pagkatapos pag-aralan ninyo kanito ang Bible, kung gayon, maging makulay na Bible. Napakaganda. Ito magiging mga yung number 1 kayamanan. Alaka po. Kanito, basahin po ninyo ang Biblia. Sa Biblia, pwede natin malaman ang pag-ibig ni Jesus. Verse 21, babasahin ko po. Ito sinabi ni Jesus, siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking ama at siya ay mamahalin ko at ihahaya ko ang aking sarili sa kanya. Ito, siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon. Sino sila? Siya ay nagbabasa ng Biblia at sumusunod sa Biblia. Tama po ba? Siyang nagmamahal sa akin. Paano pwede nating ibigin ang Diyos? Kapag tayo nagbabasa, nagbubulay-bulay ng salita ni Jesus at sundin ang kanyang salita, yun ay
pagmamahal kay Hesus Kristo, ito sinabi ni Jesus. Maraming mga brothers and sisters, masigasig sa trabaho o sakripisyo sa paglilingkod sa iglesia. Mga choir team, mga church school, mga media team, marami. Pero hanggang ngayon, ako mayroong maraming experience. Minsan, sila ay masigasig sa paglilingkod, pero hindi nagpabasa ng Biblia. Anong nangyari? Sandali nawala na siya. Sandali nawala. Bakit po? Mahina ang kanyang pundasyon ng pananampalataya. Talaga po ito. Ako nagdanas ng maraming experience. Kaya na siya medyo hindi tapas sa paglilingkod, pero patuloy siya nagbabasa ng Biblia, nag-aaral, nagpubulay-bulay, kung gayon. Hindi siya aalis. Talaga. Patuloy na nanatili sa iglesia. At kapag siya ay tumanggap ng mahalagang turo mula sa Bible, kung gayon, siya ay unti-unti nagbabago, lumalago sa pananampalataya. Una, siya ay medyo mga hindi maganda, hindi tapas sa paglilingkod, pero dahan-dahan magiging tapat. Kaya, huwag po ninyong kalimutan ito. Biblia, ito pinakamahalaga sa ating pananampalatayang buhay. Ito, ihahaya ko ang aking sarili sa Kanya. Kaya nakikita natin si Hesus Kristo dito. Ngayon, wala si Hesus Kristo sa katawan. Pero dito meron. Paano? Sa pamamagitan ng pagmamahal, ito, ano ang pagmamahal kay Hesus Kristo? Ito, mayroong mga utos sa tinutupad ang mga yon. Kaya, pagbabasa ng Biblia ng masigasig at sumusunod sa kanyang utos, siya'y makapagdanas ng maraming mga pag-ibig ni Jesus. Sa wakas, makikita niya ang Diyos at si Hesus Kristo. Kung gayon, sa lahat ng mga sitwasyon, palagi masaya. Bakit po? Diyos, Hesus Kristo. Oto lang ako nasa Korea, hindi ko alam itong mga tunay na itong kahulugan ng salita nito. Parang teorya. Kung ako nanatili sa iglesia, kung ako nakaka-counseling sa mga brothers and sisters, ako nagtadaos ng Bible seminar, naligtas siya, masaya siya, ako mga mabuting lingkod ng Diyos. Pero ito, pag-isip ko lamang, marami kulang. Tapos na dumating ako sa Philippines noong 2016, sa Iloilo, ngayon sa Calauan, sa loob ng 8 years, ako, naglingkod sa Iloilo Church, sa loob ng 8 years. 8 years. Iloilo, sila ay hindi nagsasabi ng Tagalog, wikang Tagalog. Ang Hiligaynon. Hiligaynon. At sa Iloilo Church, sa Lambunao, sila ay nagsasabi na Karaya. Ibang wika. Mga kabataan, pwede makaintindi ng aking Tagalog, pero matatanda. Ano raw? Kaya ako nag-try magbasa ng Hiligaynon Bible. Kaya matatanda, pero kabataan, ano raw? Ito yung problema. Kaya tinanong ko sila, okay, anong wika? Pag-aaralan ko. Pastor, Tagalog. Kaya ako nag-aral ng Tagalog. Ako pumunta sa bookstore upang hanapin ang Tagalog grammar book. Pero wala. Wala. Kaya medyo napakahirap.
Sila hindi nagsasabi ng wikang Tagalog. Kaya ako nag-aaral ng Tagalog sa Bible, sa internet. Kaya aking Bible medyo mga mahigpit. Galing sa Bible style na Tagalog ko, medyo mga kakaiba. Hindi karaniwang Tagalog. Pero walang problema, ako pastor, ako nagsasabi ng Bible, anong problema? Kaya, kapag ako dumating sa Iloilo, ako Koreano, tama? Koreano, hindi Pilipino, Koreano ako. Hindi ipinadala sa akin ang translator o church worker. Ako nag-iisa sa Iloilo Church. Ano nangyari sa akin? Wikang problema, church, walang building, walang church worker, walang translator. Kapag ako nagsabi ng English sermon, kaya ako nag-try ng unang Tagalog sermon, nag-start sa Iloilo Church, 2017, January 4. Kaya sa isang buwan, ako nag-sermon ng English. Pero marami. Kaya ako nag-try ng Tagalog sermon. February, ako nagsabi ng wikang Tagalog sermon. Again. Bakit? Hindi Tagalog. Ako nag-aral sa Google Translator. Ako nagbasa. Ano raw? Kaya ako bumili ng wikang Pilipino grammar books. Sa Korea, dito wala po. Korea meron isang mga Tagalog language study. Ako nag-aaral masigasig every day. Every week, ako nagtapos ng isang aklat. Patuloy mag-grammar book. Kaya naging itong mga maraming puting buhok lumabas. Kung gayon, pwede ako magreklamo sa kay Pastor Bakungson, bakit hindi mo ipadala sa akin ng translator o church worker? Bakit po? Pero hindi ako nagreklamo sa kanya. Bakit po? Nalalaman ko. Ngayon, sa akin may Diyos. Kung ngayon napakahirap. Hindi ko alam ano ang tama. Anong dapat kong gawin? Hindi ko alam. Pero dito may Diyos. Ako, sinugo ng Diyos dito sa Iloilo, kung kain na lahat wala, lahat ay kulang, lahat ay problema. Pero sinugo ako ng Diyos. Kung gayon, Diyos ay nakakaalam ng tamang daan. Kaya na hindi ko alam. Tama po ba? Hanggang ngayon, nandito ako. Anong problema? Ako nagtiis. Bakit ako dapat magtiis? Dahil sa pag-ibig kay Hesus Kristo. Ito'y pag-ibig ko kay Hesus Kristo. Kaya hindi ako nagbibigo. Kaya na mamamatay, mamatay. Ito'y turo ng Diyos sa akin dito sa Philippines. 23. Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Ako umibig kay Jesus Kristo. Kaya ayaw kong magbigo ng itong mission. Kundi patuloy ako sumunod sa kanyang salita. At siya ay mamahalin ng aking ama. At kami lalapit sa kanya dito. Kami, sinabi ni Jesus, siya ay mamahalin ng aking ama. At kami, sino kami? Jesus at ang amang Diyos. Tama?
kami lalapit sa Kanya at kami gagawa ng tahanan kasama siya. Kaya ngayon, nalalaman ko, ito, tama, sakto ito. Tama po. Kaya ngayon pwede akong ng matapang na puso sa inyo na magsabi tungkol dito. Ibigin ninyo ang Diyos. Sundin ninyo ang Kanyang salita. Tuparin ninyo ang Kanyang kalooban. Tingnan ninyo anong mangyayari sa inyo. Diyos ba lalapit sa inyo? Diyos ba gagawa ng tamang kasama siya? Kasama kayo? Okay. Ipakita ninyo ang tamang ebidensya. Ating amang Diyos nabubuhay. Hindi teorya po. Ating Christian living, hindi teorya. Dito, Manila Central Church, maraming mga brothers and sisters. Kapag kayo makaisa sa loob ng Diyos, kung kayo, tingnan niyo anong mangyayari dito sa Philippines. Napakalaga. Napakahirap. Pero, napakasaya. Ito isang halimbawa, ito summer retreat, New Year retreat. Dito. Asahan niyo anong mangyayari dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng Manila Central Church kapag kayo ay makaisa, kapag kayo ay magmahal na sa isa't isa. Go back to mga unang Juan. Chapter 4, verse 13. Dito nalalaman namin na kami nananatili sa Kanya at siya sa amin sapagkat binigyan niya kami ng Kanyang Espiritu. Ayon sa itong salita, tayo pa rin tumanggap ng Kanyang Espiritu. Saan galing? Galing sa anak ng Diyos, Jesus Cristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Wala ibang pag-ibig. Ni si Jesus lamang nagbigay sa atin ng itong tunay na pag-ibig ng Diyos. Tunay na pag-ibig. Anong uring pag-ibig? Ibinigay niya sa atin. Anong uring pag-ibig? Sa mundo, may itong negosyo. Walang sweldo, walang sakripisyo. Walang gantimpala, wala. Pero sa church, walang gantimpala, walang sweldo, walang papuri, pero naglilingkod, patuloy. Ito'y pag-ibig. Ito'y pag-ibig ni Yesu Cristo. Huwag kayong maghambing sa ibang mga brother sister. Only mag-focus kayo kay Yesu Cristo lamang na namatay para sa akin. Kaya na nag-isa ako sa paglilinis sa church building. Sige po, ako lang maglilinis. Anong problema? Ay, siya, wala. Ako naman. Ayaw. Kung gayon. Anong ito? Siya, nakofocus sa ibang brother sister. Hindi kay Jesus. Kaya siya pa rin, tatakas. Pero, kaya na, wala, ako lang. Pero, ako, tumitingin. Kay Jesus Cristo lang. Kung gayon, pwede natin gawin ang lahat. Kala nga po, yun ay tunay na pananampalataya. Kalaking pag-ibig ibinibigay ninyo kay Jesus Cristo. Bibig, lahat. Pero sa iyong buhay sa mundong ito, araw-araw, ipakita po ninyo ang iyong pag-ibig. Yun ay tututong pananampalataya. 16, at ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ito, ating nalaman ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ito ay ating Bible seminar. Kapag tayo nakinig ng Bible seminar, ito, ating nalalaman ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Tama po ba? At sinasampalatayanan. Tama. Kaya tayo naligtas.
kung kaya nakikilala natin na ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. Kung gayon, dahan-dahan, pwede niyong malaman na kung kayo ay gumagawa ng tunay na pag-ibig ng Diyos, kung gayon, pwede niyong malaman na, ako nananatili sa Diyos. At ang Diyos nananatili sa Kanya. Kaya, mga bagong ligtas, parang teorya na sa akin may Espiritu Santo, may Diyos. Pero walang pakikiramdam. Kaya parang teorya. Pero sa inyo, medyo mga matagal brother sister na naligtas, unti-unti pwede kayong makapaglamdam tungkol dito. Mula dito, lumalabas ang totoong pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Tunay na dalisay na pag-ibig. Walang kasinungalingan, walang katusuan, walang kasamaan, walang kasalanan, walang pagkukunwari. Perpektong pag-ibig ng Diyos. Lumalabas mula dito. Oo, kaya ito. Dahil sa ating katawan, medyo mga mahirap, pero mula sa ating puso, lumalabas ang tunay na pag-ibig ayon sa salita nito. Kung gayon, isipin natin, gaano karaming beses lumalabas ang ganitong tunay na pag-ibig mula sa inyong puso? Every day. Sa church, may fellowship, may paglilingkod, mga may offering. Kung gayon, okay, kayo, mga sumasangayon sa itong mga sakripisyo ng iglesia. Pero, kung walang utos, sa dito, walang schedule sa fellowship. Marami, di ba? Pero, kung walang schedule sa fellowship, anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Pwede ba ninyong gawin ang bagong plano? Brother, sister, tomorrow, walang may oras. Kung kayo, anong gagawin natin? Kayo po ba may kanitong mga experience? Tumalaw tayo sa kanyang bahay. Dahil ngayon, may sakit daw. Walang plano, pero mula rito, kusang loob, lumabas kanitong pag-ibig. Tama po ba? Kahit na ito'y kautusan ng Diyos, ito, may ilang mga bagay ng Christian living, mga salita, panalangin, at fellowship, at evangelism, ito parang duty para sa ating Christian living. Duty. Bakit ito'y duty? Pinakamahalagang kautusan ng Diyos. Anong yan? Nalaman po ba ninyo? Pinakamahalagang sa buong Biblia, pinakamahalagang kautusan ng Diyos. Anong ito? Number 1 kautusan ng Diyos. Anong yan? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. Ito'y unang utos ng Diyos. Kung ngayon, paano pwede nating tuparin ang itong unang utos ng Diyos? Paano pwede nating ibigin ang Diyos? Sabi ni Jesus, siyang nakakaroon ng kanyang utos at tinutupad ang mga yon ay nagmamahal kay Jesus. Tama? Kaya ito una, salita. Upang tuparin ang unang kautusan ng Diyos, dapat ninyong basahin ang Biblia masigasig. Tapos, sundin ang kanyang utos ng may kusang loob. Ito'y salita. Pero hindi sapat ito upang tuparin ang unang utos. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo.
may condition. Buo. Anong ibig sabihin? Buo? 99%? 100%. Buo. Kung kayo isipin po ninyo, hatulan po ninyo ang iyong sarili. Kaya po ba, umibig kay Jesus Cristo ng 100% na puso? 100%. Ito napakahalaga. Ito'y buo. Madaling ibigin ng Diyos. Pero, mahirap na ibigin ng Diyos ng buong puso natin. Napakahirap. Buo. Dahil dito, buo. Buong puso. Napakahirap. Pero, kaya. Kaya po. Ito, salita, galing sa Diyos. Ito po ba pag-ibig? Hindi. Tunay na pag-ibig ito. Ito nga. Parang round trip. Ito lamang mga salita, ito lamang galing sa Diyos sa akin. Ito'y salita. Kung gayo, ano po? Mula sa akin, tungo sa Diyos. Anong ito? Salita. Salita. Panalangin. Panalangin mula sa ating puso. Nagbibigay sa Diyos ng ating puso. Diba? Ito'y panalangin. Kaya sa pamamagitan ng salita, panalangin, nagmamahalan ako sa Diyos. Yan. Kung kayo po ba tapat na salita at panalangin? Kung kayo gumagawa ng buong puso, kung gayon, yes, tinutupad ninyo ang pinakamahalagang unang utos ng Diyos. Ano ang ikalawang utos ng Diyos? Ibigin mo ang iyong kapwa, kaya ng iyong sarili. Kaya ito fellowship, evangelism. Kaya upang tuparin ang pinakamahalagang kautusan ng Diyos, dapat natin gawin salita, panalangin, fellowship, evangelism. Pakikisama, pangangaral. Kung gayon, ito ba lahat ng ating Christian living? Ito'y duty. Pero, isa pa. Halimbawa ito mga paglilingkod. Ito ay hindi duty. Paglilingkod. At paghandog, offering. At pasasalamat. At pagpupuri. Ito, hindi duty. Wala sa kautusan. Kung anong ito? Ito'y dapat galing sa iyong kusang loob. Kung hindi kusang loob, walang halaga po sa Diyos. Kapag kayo maghahandog, dapat kayong maghandog ng kusang loob. Dahil sa pag-ibig ni Jesus, sana ako makahandog sa Diyos. Para sa Diyos, ako maglilingkod, magsasakripisyo. Para sa Diyos, kusang loob. Kahit na walang utos, walang sabi, ako gagawa. Papuri. Ako magpupuri sa Diyos. Kusang loob. Ako magpapasalamat. Kusang loob. May pera, nagpapasalamat, walang pera, wala. Ito hindi pasasalamat, po ba? Kahit na may pera o wala, palagi siya nagpapasalamat. Ito'y tunay na pasasalamat. Kung gayon, kung tayo'y nagpapasalamat sa Diyos kapag pinagpala tayo, ating katawan malusog, kayamanan sapat, lahat ng ating mga bagay-bagay, okay na. Kung gayon, nagpapasalamat ako sa Diyos. Madali, pero minsan-minsan may sakit. Minsan-minsan may problema sa trabaho. Minsan-minsan may kaguluhan sa bahay. Kung gayon, parang sinumpa ako. Kung gayon, pwede pa kayong mga magpasalamat sa Diyos sa kanyang mga mairam na sitwasyon? Kung gayon, yun ay tunay na pasasalamat. Sa lahat ng sitwasyon, dapat tayong magpasalamat sa Panginoon. Bakit po?
minsan-minsan, ng hitsura, ng blessing ng Diyos, parang kahirapan sa atin. Parang na school, meron po ba mga bata sa Manila Central Church, mga bata na sa school? Napakasaya kapag ako nag-aaral ng mathematics. Meron po ba itong mga estudyante? Kapag mag-aaral, masaya. Sino? Mahirap tao. Napakahirap. Bakit mahirap? Ito ba sumpa? Pag-aaral, ito ba sumpa? Hindi po. Kapag siya'y naglampas ng itong trial, kung gayon siya ay magiging mas magandang tao, mas marunong tao. Bakit ibinibigay ng Diyos sa atin ng kahirapan? Sa pamamagitan ng ganitong kahirapan, tayo magiging mas magandang anak ng Diyos. Pwede ba tayong may sakit? Kaya na kayo maging magandang Kristyano, pero pwede may cancer. Kung gayon, yun ba sumpa ba? Hindi po. Cancer? Cancer lang. Hindi pagpapala o ni sumpa. Cancer lang. Bakit po? May cancer, mamamatay. Kaya may takot. Ako may cancer. Ibig sabihin, ako mamamatay. Tama po. Kung ako walang cancer, hindi mamamatay? Mamamatay o hindi? Mamamatay. Kung ano, may cancer, mamamatay. Walang cancer, mamamatay. So what? Malusok, mamamatay. May sakit, mamamatay. So what? Ito ba pagpapala ng Diyos? Hindi po. Kung ano ang pagpapala ng Diyos sa mundo? Wala po. Only sa kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng cancer, pwede nating makilala ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Kung gayon, siya makakaroon ng maraming kantimpala sa langit dahil sa cancer. Kaya na may maraming mga kahirapan sa iyong buhay, magtiis kayo hanggang makilala ang tunay na kalooban ng Diyos. Tiyang na ang Diyos palagi nagbibigay sa atin ng kabutihan lamang. Sa ating mata, parang itong sumpa, kahirapan, pero sa kabila, may walang hanggang itong pagpapala. Ito'y tama po. Ito'y ng wakas tayo makakaintindi. Tama. Ang pag-ibig ng Diyos nasa atin. Patuloy siya nananatili sa atin. Akin. 17. Dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo'y makaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Kung kayo'y tunay na naligtas na brother sister, kung kayo may katiwala, may pagtitiwala, lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Kaya na kayo'y nag-mistake, pero may pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Bakit po? Si Jesus nagbayad. Kaya na ako nakasala, pero yun, walang problema sa harap ng Diyos. Bakit po? Jesus nagbayad. Ito'y biyaya ni Jesus Kristo. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanibutang ito. Kaya, habang buhay, tayo'y may pagtitiwala. Kaya na tayo'y nag-mistake. Pero walang problema. Pumangon uli. Gawin natin na uli ang pinakamahalagang kalooban ng Diyos. Yun ay mahalaga po. Sa iglesia, minsan-minsan nangyayari mga problema. Pwede, ibang mga brother sister, nag-aawayan sa isa't isa. Pwede. Bakit po? Bakit nangyayari kahit mga kakaibang
sitwasyon sa ating iglesia, banal na iglesia na kumikilos ang Diyos. Pero bakit nangyari ganitong kaguluhan? Ito, pag-ibig ng Diyos. Pero ito, masamang diwa ko. Kapag tayo sumusunod sa masamang diwa, mangyayari ganitong kaguluhan. Kaya po ba perfecto? Kung gayon, wala. Walang kaguluhan sa Manila Central Church. Pero hindi pa perfecto. Kung gayon, yung mangyayari ang problema. Kung ano ang kalooban ng Diyos, magtiis kayo, magpatawa sa Kanya, at lumago kayo. Again, magkaisa kayo. Kaya kailangan mga katapangan na para sabihin ang mga I'm sorry. Itong hiwaga, may kaguluhan. Pero ilang mga brothers and sisters, I'm sorry, ako nakamali. Kung gayon, tingnan niyo, mawawala ang kaguluhan. Pero sa tingin ko, ayaw ninyo mga sabi, I'm sorry. Ikaw muna sabihin, I'm sorry. Yun ba turo ni Jesus? Hindi. Kung nalaman ninyo na, kailangan, I'm sorry. Kung gayong, sabihin niyo, I'm sorry, brother, sister, I'm sorry po. Kung gayon, mawawala ang kaguluhan. Kung siya pa rin, ako pa rin, sorry. Kung gayon, again, makakaisa. Ito'y kapangyarihan ng pag-ibig ni Jesus sa mundo. Sabihin mo, I'm sorry, ayaw. Kung gayon, lumalaki itong problema. Wakas, patay. Ito yung mundong ito. A church, mawawala. Namamatay ang kasalanan. Bakit po? Kapatawaran. Kaya, itong isang hitsura ng pag-ibig ni Jesus ay kapatawaran. Forgiveness. Tayong lahat tumanggap ng tunay na itong pag-ibig ng Diyos. Kaya 18. Verse 18, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Kaya dito may tunay na pag-ibig ni Jesus kung walang takot. Bakit po ang pag-ibig nito ay nagpapalayas ng takot? Anong uring takot ito? Paghuhukom, impyerno. Kaya na kayo nakasala, walang takot na baka pupunta ako sa impyerno. Walang ganitong takot. Ito ay kapangyarihan ng kaligtasan. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Kung sa iyong puso may takot, siguro may pupunta sa impyerno. Kung gayon, anong ibig sabihin? Hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Again, isipin po ninyo, ang pag-ibig ni Jesus at ang buong puso, manampalataya kayo. Buong puso. Hanggang ngayon, sa aking experience, sa counseling, marami may duda sa kanyang kaligtasan dahil may takot daw. Palagi, pagkatapos ng counseling, natagpuan ko, siya'y hindi pa nagbigay ng kanyang puso, buong puso kay Jesus. Kaya isang bahagi lang. 15% lamang nanampalataya kay Jesus. Kung gayon, tiyang na may takot. 90% na pag-ibig. May takot. 99% may takot. Only isa lang. Buo. 100 na puso lamang may bisa sa kaligtasan. Kaya kung sa inyo may mga duda sa iyong kaligtasan, kung gayon, muna i-check po ninyo ang iyong sariling puso na 100% na puso ibinigay ko kay Jesus. Ganito. Tanungin niyo ang iyong sarili. Kung hindi, again, makinig sa Korean Bible Seminar. Again, ganito. Bakit kailangan ng buo? Si Jesus muna nagbigay sa atin ng kanyang buong puso. Ito'y cross. Kanyang buhay binigay niya sa atin. Tama po ba? Ito'y buong puso.
Kung tayo nagbibigay ng ating buong puso kay Jesus, kung ang ibig sabihin, tayo pa rin pwede mamatay kay Jesus. Yun ay ibig sabihin ng buong puso. 19, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Yes, itong tunay na pag-ibig hindi galing sa atin, kundi galing kay Jesus Kristo. Siya ang unang umibig sa atin. Ibig sabihin, Jesus muna nagbigay sa atin ng tunay na pag-ibig ng Diyos. Kaya, nang may ganitong pag-ibig ng Diyos, tayo nagmamahalan sa isa't isa. Kaya, ating church magiging perpekto, dahan-dahan. Kapag lahat ng mga ating member nagmamahalan sa isa't isa nang may pag-ibig ni Jesus. Kung ano mangyayari 20 o 21. Kung sinasabi ng sinuman, inibig ko ang Diyos ang napupot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Oo, ito'y tama. Inibig ko ang Diyos, pero puso, papatayin siya. Peke. Ito, sinungaling. Walang ganitong tao. Imposible. Bakit po? Tunay na pag-ibig ng Diyos, nagpapalayas ng ganitong sumpa o takot ng kapuotan. Oo. Pero, minsan-minsan, may kapuotan sa ibang mga brother sister. Bakit po? Dahil kayo nag-iisip, sumusunod sa inyong original na masamang diwa. Kung gayon, kayo dapat mag-focus sa pag-ibig ni Jesus. Siya pa rin anak ng Diyos. Kung gayon, kailangan kong patawarin siya. Kung gawin ninyo. Kung gayon, tapos na. Siya ay sinungaling. Tumbalang salita po. Sapagkat ang hindi umibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. Oo. Dito may tunay na pag-ibig ng Diyos. Kung gayon, pwede nating ibigin ang laan ng tao. Una, sa naligtas na brother sister. Tapos, mga di naligtas na kaluluwa pa rin. Kung gayon, magiging mas masigasig sa evangelism. Sa ating mata, masama. Maraming masamang tao sa labas. Pero, kung ako nag-iisip ng aking original na diwa, kung ayaw, ipangaral sa kanila. Sila nararapat sa impyerno. Tama, ito aking original na masamang diwa. Ayaw sila masama. Pero, ito'y pag-ibig ni Jesus. Puso ni Jesus. Tama-tama siya, makasalanan siya, masama, pero siya ay anak ng Diyos. Sige po, Panginoon. Ako, may mga, kahit na ayaw ko ng evangelism sa Kanya, pero dahil sa kalooban ng Diyos, ako susunod. Kanya ito, practice kayo. Mag-practice kayo dahan-dahan. Kahit na may makapuot na sa Kanya, pero sundin natin ang pag-ibig ni Jesus. Kung ano mangyayari, ito, lumiliit. Ito, lumalaki. Kaya ito training po. Sa pamamagitan ng ganitong training, ito'y lumalaki, ito'y lumiliit. Talaga po. Kaya ako may dalawang pag-iisip dito sa Philippines. Mainit na panahon. Ngayon, hindi mainit dahil sa mga panahon, pero original lang tak-araw ng Philippines, napakainit. Dito hindi marami, pero sa Calauan, maraming lamok, maraming mga ipis, mga matiki. Do you know tiki? Tiki. Minsan, toko. Marami. Minsan may ahas. Pero,
kapag ako nag-iisip ng puso ni Jesus, maraming mga kawawang kaluluwa. Matigas ang puso, tangahangal. Bakit? Sandali mamamatay sila pero hindi nag-iisip anong mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Sa Biblia may tamang sako katotohanan. 100% sila ay pupunta sa impyerno. Pero ayaw nilang pakinggan. Dahil sa basagan na kayamanan, lahat ay masaya ang kanilang pamumuhay, maraming kotse, malaking bahay, maraming pagkain, kaya mga tumataba. Pero, ano ang kanilang katapusan? Bigol lang mamamatay at malalaman nila na ang katotohanan. Hanggang ngayon, sobrang daming chance na malaman ang katotohanan, chance na kaligtasan. Pero lahat ng chance, tinanggihan niya. Kaya dito sa akin, walang pag-ibig sa kanila. Pero dahil sa pag-ibig ni Jesus, kahit na medyo mahirap, ako naglilingkod. Oo. Hindi ako perfecto. Ako pa rin maraming kulang. Pero dahil sa pag-ibig ni Jesus, ngayon ako sumusunod sa Kanya. Dahil ako umibig kay Jesus. Kahit na kulang pag-ibig sa kanila, pero kay Jesus, buong puso ibinigay ko sa Kanya. Kaya ang utos na ito na mula sa Kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Kaya, practice tayo ng magmahal na sa isa't isa muna sa itong mga brothers sisters. Minsan-minsan, may brother sister na parang kaaway, pero patawarin siya. Yun ay kalooban ng Diyos. Kung gayon, lahat ng mga Manila Central Church, makakaisa. Makakaisa sa Diyos. Kung gayon, pwede niyong gawin. Maraming mga kalooban ng Diyos. At tingnan niyo, anong mangyayari sa pamamagitan ng Manila Central Church dito sa Philippines. Tingnan niyo. Sana makita, tingnan ko ang ilang iglesia, tayo, ilang mga brother sister, maliligtas, at ang magiging mas magandang mga bansang Pilipinas. Bago dumating si Jesus, gawin natin ito. Huwag kayong mag-focus sa mga paglilingkod, kundi sa pag-ibig ng Diyos. Bakit ako nandito? Bakit ako nag-evangelize? Bakit ako nag-fellowship? Bakit ako naglilingkod? Bakit po? Dahil sa pag-ibig ni Jesus. Kung gayon, pwede nyo makita ang Diyos na kumikilo sa atin. Kung gayon, kahit na medyo mahirap, pero dahil sa Diyos, palagi masaya, magalak. Alam ka po, kung gayon, mga buka pa rin, nagbabago. Dati, patuloy, mukha nyo ito. Pero ngayon, mukha nyo ito. Try niyo mukha nyo ito. Nagngiti. Minsan-minsan, ilang mga brother sister, seryoso. Hindi maganda. Patuloy, umibig. Mag-practice. Nagngiti. Sana, ito nga oras na, sana magpatuloy kayo ayon sa Bible, salita ng Diyos. Walang ibang daan. Okay po?